ginawa nila, o Cambodia yan, hindi yan Chinese, para mailayo ho doon sa sitwasyon na, nagpapatira ka pala dito ha, ng Chinese na related din sa Pogo ha. Kumbaga, pagkatapos pong i-raid nung sa Pogo, mga kababayan, nakatakas malamang ito, pinatuloy doon sa bahay. Pero ang totoo is Chinese siya. Oo. Tapos, ano siya sa, ano mo? Ang sabi mo? Yung bahay mo, ano? Yung bahay na yun is, Nakapangalan sa PH2. pag-aari ng Biancham stockholding, holding company, kinesong illegal na eming baklang panortern. Lahat na, bakla, panort. Panort na ba si Harry Roque? Nakikita ko lang medyo chubby eh. Pero hindi ko napapansin yung panort eh. Okay, guys, gusto yung malaman kung ano yung Biancham, kung saan galing yung pangalan na Parang yung isa Bian, yung Bian kaya tayo. Mga anak yata ni Roque kung di ako nagkakamali. yan. Ha? Gusto niyo malaman? Na napakasinungaling talaga ng baklang yan. Yung Biancham, yung B-I-N-C, pangalan niya nung anak niya Oh, ha? na si Bianca. Oh, Bianca. Kaya Bianc. Yung H-A-M tuloy. H-A-M Ham, Biancham, anak niya rin po yun. Ang pangalan ng isa niyang anak ay Hami. Kaya Pinagsama. O, di ba mga kababayan? Pero ang mismong pangalan naka-under yung PH2. No? Tapos yun yung mga pangalan nila ang nasa loob ng PH2 na yun. Biancham, Bianca and Hami. So sa'yo yun, di ba? Sa'yo yung kumpanya. Pogo ka. Pogo ka daw, Roque. Kalupas, Jennifer, shoutout sa'yo. Lanto, hindi ka magtatago sa Netherlands, hindi ka mag-a-apply ng asylum, ng refugee visa, kung legal ka. Illegal kang baklang panort. Nakaalam na alam naman ho ng mamamayang Pilipino na may hinahanap po na dokumento kay Harry Roque, at yung dokumento po na yun, mga kababayan, siya din po ang mismong nagyabang nun. Di ba Ma'am Josepa Oliva Lopez at Alicia Duran? At Ma'am Brenda Barton? Ka pang pa-ombre-ombre ka pa. Saan ka nakakita ng lalaki na pinagtatopless mo yung kasama mo? Naalala din pala ni Mami Pebs yun. Naalala niyo yan, mga kababayan? Yun yung hindi ko makalimutan kasi eh. Yung pagpapatopless, yung pag-dare ni Harry Roque kay kay Ronil Yang. Ako, kung sakali, no? Babae kasama ko, tapos order nga natin kung mapatopless to. At least may bikini sa loob. Siguro ganun ang gagawin ko siguro yan. Pero kapag yung kasama kong lalaki, tingnan natin kung mapapatopless natin to kasama kong lalaking malaki katawan. Parang hindi ko magagawa yun. Sabi mo, kung babae pa, sige nga, topless lang. Nakabikini ka naman dyan. Di ba? Ganon. Pero yung lalaki, pag tatoplessin mo, yung kasama mo, mapapaisip ka. Tapos, mga kababayan, pati ho yung si A.R. de la Serna, may joint account sila. Ano sabi ng mga congressman? Ang gumagawa lang ng mga may joint account to, sir, is magjowa, mag-asawa, magkapatid, o magtatay, magnanay. Siguro pinakamalayo, baka magpinsan, mga bossing. Pero yung executive secretary, o ES number 5 nga, kung di ako nagkakamali, si De La Serna, di ba? Tapos ikaw, ano ba ang relasyon ninyo? Gago ka ba? Mio, huwag ka nga magmalinis. Hindi ko ipagpapalit yung pagkatao ko sa'yo. Promise. Nakikita naman sa itsura mo na masamang tao kay. Ito ho mga kababayan, nakasama po nito si Harry Roque. Nakasama po nitong si Pebble, si Harry Roque. Mga bossing, lalo na doon sa doon sa Friday group na, tawag nila doon? EDSA. At
Sila Roque nga daw ang lumapit kay Pebbles para doon sumama doon sa EDSA. Kaya lang ho, mga kababayan, wala na din. Wala naman pumupunta, si Morales lang eh. Pangit, Pogo, Biancham, Bianca, and Hami. Pangalan ng mga anak mo yan. Churut, so, kala mo makakalusot ka sa akin ha. Oh, binabanatan nila si Pebbles ngayon, mga kababayan. At eto pa, sabi ko nga sa inyo, hindi nahihintutong si si Mami Pebs, mga bossing eh. Kasi 'di ba si Maharlika kung ano-ano na din yung pinost yung mga ipinapadala. Kesyo daw pondo daw po 'yun. Sabi ko bakit aamin tong mga ito na pondo? Na may papondo-pondo doon sa kanilang mga rally, ewan ko kung rally ba yan. Sabi naman ni Pebbles Talakera, mga bossing, kumbaga, yung iba doon, pa-birthday gift, etc. Pero sila, umaamin na pondo ha. O eto, may banat naman. O, Pebbles Talakera, 2. Duterte noon, sabi ko kay Sara, wag siyang magpresidente, which is, naririnig ho natin niya sa dating Pangulo. Magugulo lang ang buhay niya. Pero ngayon po, Duterte ngayon, iboto nyo si Sara na maging presidente. Matalino yang anak ko na yan. Ewan ho natin, mga kababayan. Kung matalino po sana si Inday Sara Duterte, malamang po lahat ng katanungan na patungkol po, lalo na sa confidential funds, nasagot niya na ho yan. At matapang nahaharap po yan sa Kongreso. Hindi po yung patago-tago. Kasi nakikita natin, patago-tago eh. No? Meron po bang matalino na aabot ka sa punto na ihaharap mo sa mukha mo yung camera? Alam mong milyong-milyong Pilipino ang manonood nun. Merong mga alagad ng batas. Merong mga kalaban mo. Meron mga kalaban sa politika. Tapos magbabanta ka sa buhay ng tatlong individual. At yung pinagbabantaan mo, hindi lang normal na tao na kagaya natin. Presidente, asawa ng presidente, at House Speaker. Oh, kung matalino yun, hindi aabot sa ganun si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Alam niyang pwedeng ma-impeach siya dahil doon. Di ba? Alam niyang pwedeng makasuhan siya dahil doon. Pero nangyari ho. Di ba? Ang isang matalinong tao, hindi mo hahayaan na magkaroon ng butas sa iyo yung mga kalaban mo. Hindi mo hahayaan na meron silang masabi sa iyo